Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay, our gospel reflection for today, rejoicing at the gift of faith, taken from Matthew 11, verses 25 to 27. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. The Gospel of the Lord. Okay, sa akin, ang inspire ako yung sinabi ni Jesus dito na anyone. Yung word na anyone. Kasi dito sa pagkabasa natin dito, una sasabihin mo, pinili ni Lord kung kanino niya sasabihin, kung kanino si God pupunta o paano niya i-reveal no, yung katotohanan. So, syempre, pag ni-reveal yung katotohanan, masaya ka, 'di ba? Kasi malalaman mo yung, ano yun, yung, if you know the truth, 'di ba? Yeah, you will be You free. will be free. So, ang sabi dito una, tinatago daw yan sa mga wise, sa mga learned, 'di ba? So, tapos, pero nire-reveal siya sa childlike. So, sabi ko dito, bakit pwede mong i-question di ba? Parang, bakit ganun? Hidden sa wise and learned. Kung mabait naman yung wise na yun, at saka mabait naman yung learned, kasalanan ba nila na matalino sila o mahilig sila magbasa? Kasi sabi dito, i-reveal lang niya sa childlike, yung parang inosente o ignorante. Pero sa bandang huli, sinabi niya na anyone to whom the Son wishes to reveal Him. So anyone, ibig sabihin, kahit sinabi niya itong mga to, kahit na learned ka, si God pa rin, ang nakakapag-judge dun sa tao kung childlike siya. 'Di ba? Kasi pwede kang matalino ka, no, sa ibang bagay, pero sa faith mo kay God, childlike ka. So yun yung siguro sinasabi ni Lord na childlike sa faith niya in believing yung word of God. It's not yung kilos mo or yung tatanga-tanga ka. No, hindi yon. No, yung parang hindi ka pala question, yung parang talagang ang bilis mong maniwala at nagtitiwala ka kay God. Amen. Yeah. So ang sinasabi mo, kung kanina niya gustong Mhm. i-reveal yung kanyang mensahe, anyone naman, ibig sabihin sa Yes. lahat. Pero minsan,
binibigyan din niya ng mas preference yung mga childlike. Ang ibig sabihin ng childlike sa kanyang pananaw ay yung mga humble, Mm. yung walang yabang. Sila yung mas nabibigyan ng parang una preference. Okay. Sa akin naman, reveal. Ayun. Yung revelation, ayan ay parang binibigyan din ni God ng parang bigyan mo ng worth it, yung value, yung mga maliliit na tao, yung minsan mahihirap. Kasi sila yung gusto kong maramdaman nila na kahit na ano ang kanyang level na education, they have more opportunity na matanggap nila ang mga mensahe ng Diyos sa kanila. So tayo naman na halimbawa mas nakakaintindi, we need to humble down and give value dun sa mga taong maliliit. Hindi sila pwedeng baliwalain. Yun ang nakikita ko na message dito ng gospel. Amen. So, ang pagkaintindi ko doon, no, yung revelation, mas binibigyan ng value. Yung mukhang walang value. Oh, yes. Diba? So, lalo na sa mata ng tao. Kasi minsan tayo, ibang tingin natin, di ba? So, si God, ibang klase talaga si Lord. Yes. Amen. So, Okay. yung message na parang natatanggap natin dito is, yung sabi mo nga, yung humility. Bakit? Kasi yung word na childlike, it's only the child na who can show us yung perfect humility. Lalo na yung childlike, yung batang wala pang kamuang-muang. Ngayon mga teenager medyo mayabang na rin ngayon no. So yung sinasabing toddler siguro, yung mga ganyan, bata. Kasi sabi pag sinabi ni Lord na itong gawin mo kasi ito makakabuti sa iyo. Sasabihin, ay, yes po, opo, opo. Di ba? Talagang sumusunod agad siya. Nagtitiwala. Nagtitiwala parang tayo, di ba? Yun, sa magulang natin, pag may binigay sa atin, tanggap agad tayo. Pag pinakain, o kainin mo yan. Tatanungin ba? Bulok ata yan may laso. Hindi, kakainin mo pagbigay. So sa akin yun na nga is, so in order for us to receive our perfect faith through God's word is by being humble in everything, especially sa word of God. Yeah. Amen. Ayan. So, dito tama. Importante. Mukhang nakapokus talaga doon sa humility. Talagang dapat tayo mag-rejoice if we have that faith na talagang punong-puno ng tiwala at pananampalataya yung ating pagtingin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Yon. Yan ang lagi ko nire-remind pagka tayo ay meron ng gospel reflection, yung group gospel reflection. Kasi hinihiwalay-hiwalay namin mga tatlo bawat small group So that lahat makapagsalita. Ako ang paniniwala ko, ang ating Panginoon is revealing to all of us. Minsan kaya lang natin hindi matanggap because meron tayong sariling pag-iisip para sa ito ang pagkakaintindi ko riyan So nawawala yung humility when you parang question yung mga mensahe na binibigay ng Panginoon. Kaya nga yung mga simpleng tao, sila nga ang dapat nating pakinggan mabuti because the message, sabi nga, the Father is revealing to them yung mga dapat ipahayag ng gospel sa kanila. So, nakakatuwa rin na minsan talaga makikita mo yung kanilang salita at tingin mo sa ano ba naman niya, parang hindi mainisip yung kanyang yung kanyang mensahe, no? Minsan malayo sa gospel. But in the end, na-realize namin talagang malayo nga sa gospel. Pero if you think deeply doon sa kanyang sinabi, talagang minsan doon ang gagaling yung talagang mensahe ng Diyos. No? Kasi sa kanila, very practical. Kung ano yung naisip nila, yun ang sinasabi nila. And
Sa atin naman, we would have to just believe that God is revealing to them also. Lalo na sa group reflection. And eventually, nakikita natin, nagiging maganda na yung kanilang participation doon sa gospel reflection. Unti-unti, talagang nagiging malinaw yung kanilang sinasabi. And this is how I realized that God is really working on the small people na sinasabi natin. Tayo mismo, no? Hindi naman tayo kailangan maging bata, no? Para maging childlike. Ang isang test, matest natin yung sarili natin kung meron tayong problema. Eh, lagi naman tayong may problema, kaya lagi tayong nasa testing ground. Diyan natin makikita kung paano tayo magiging bata. If we accept the will of God, not our will, but God's will be done. Hindi ba pag sinabi ng anak, nanay natin, o diyan ka lang ha, huwag ka aalis diyan. Pero gusto-gusto mo nang maglaro. O, di ba? Pero naniniwala ka sa nanay mo, hindi ka maglalaro kahit gustong-gusto mo. Ganun tayo, no? Pag meron tayong problema at meron tayong gustong gawin o advance iniisip na agad natin, hayaan natin si God ang mag-isip para sa atin. Tayo, sumunod lang tayo. Kasi kung hindi, walang katapusan ang pag-worry natin. Araw-araw, gusto niyo ba yun? Araw-araw ka na lang nag-worry, araw-araw ka na lang nag-iisip. Eh, ang dali-dali namang Lord, ikaw nang bahala. Eh, ikaw naman, hindi naman yung wala kang gagawin, kundi gawin mo lang yung ordinary things na ginagawa mo. Nawawala yung stress mo. At kaya yung stress tayo talaga may kasalanan nun. Biro mo, mawawala na yung stress mo. Pagkatapos mabibigyan ka ba ng malaking faith at grasya ni God? Eh grabe talaga yun. Sobrang saya na yun. Ayaw pa ba natin yun? So gawin natin ito, maging childlike tayo. Kahit na senior na tayo, no? Kaya nga pala may ano, matandang bumabalik sa pagkabata. Positive pala yun. Anyway, so talagang ibig sabihin ng talaga, magtiwala tayo ng buong buo kay God, no questions asked. And then, see for yourself. Pagdating ng panahon, marirealize mo, sasabihin mo, kaya pala. Yan. Amen. Okay, thank you. Thank you and see you again tomorrow In here in our Coffee Coffee Time Time with God.